kamusta po ang ating panahon? Ayan. Ang topic po natin for today, ano ba ang naging experience ko bago ako na-hire dito, bago ako nakaapak ng Hong Kong. Ayan guys, i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko, na pagdaanan ko from the top na nag-apply ako dito sa Hong Kong. So ayan guys, way back 2023, February 2023 ay lumapag ako sa Pilipinas galing ng Qatar. Then, nag-try ako mag-apply ng Dubai. So, ilang agency yung pinasahan ko ng CV ko, ng resume ko, then ng mga requirements ko. But, unfortunately, walang job order. Ang hirap kumuha ng job order that time na umuwi ako at nagtatry ako mag-apply ng Dubai. Kasi okay din kasi ang Dubai. And gusto ko rin kasi din makaapak doon. Kasi gusto ko ma-experience yung pumunta doon sa malaking tower. Ayan, yun ang gusto ko. Kaya gusto ko makaapak ng Dubai. Ayan. Cleaners or DH, walang job order kasi that time na umuwi ako sa mga na-inquire ko na mga agencies. Meron sa Quezon City, meron sa UN, meron din sa Malate. Ayan. Yan yung mga pinuntahan ko. Pero so, sad to say is, wala ang job order. So, sabi nila, kung may kilala daw ako doon, magpatulong ako. So, wala rin naman kilala yung mga kaibigan ko doon. Walang, kilala na employer. Employer kasi nga hanapin mo guys, bago, para ma-hire ka at ma-interview ka nila, ganyan, kung magustuhan ka nila. So, idadaan ka nila ng agency. Ganon. Ganon din dito guys. So, nung wala, umabot ako ng 2 months bago nakapag-decide, ayan, na okay, let go, Dubai. Nag-try again ng Bahrain. But sad to say, sabi ko, Bahrain, ganun din naman, kagaya lang din ng Saudi at Qatar. Wala naman akong gustong gawin doon. And one day, conversation kami ng amo ko dito sa Hong Kong dati, ay amo ko sa Pinas na Chinese dati. Ayan, kung saan ako nagtatrabaho before ako nag-abroad. Kasi ako, sales lady ng motorcycle shop, ayan. And Chinese yung mga amo ko. So, chinat ko yung amo kong babae na, baka may kilala ka ma'am. Do you have friend? Sabi ko, na willing to hire me as helper in Hong Kong. Sabi ko. Then, sabi niya, okay, I will try. Sabi niya, I try to talk my friend. Sabi niya sa akin. Then, kinabukasan, I'm lucky na meron siyang kaibigan na naghahanap ng helper. So, sabi niya, send me your resume, send me your video. Meron dito kasi yung intro video, guys. Na English din ang sasabihin mo while naka-video ka. Na introduce mo yung self mo, kung anong background mo, anong experience mo, ganon. Then, nagpasa ako ng ganon. Kinakabahan pa nga ako kasi first time ko gumawa ng ganon. Kasi sa Qatar and Saudi, no need ang video intro. Interview lang ng agent sa agency, that's it, enough. Pero dito sa Hong Kong, you need to send a resume, video, intro, then one whole body. Yun ang kailangan. Tapos, nung nag-send na ako, kinabukasan, pinasa nila sa agency siguro, nag-usap-usap sila, ganyan, nag-usap-usap sila magkakaibigan. Then, napakaswerte ko guys, kasi sabi ng agency, mag-medical ka na bukas. Ha? Sabi ko, oh my God, sabi ko. Sabi ko, sa haba-haba ng position ko, sabi ko, na-hire ako agad dito sa Hong Kong. Siguro, sabi ko, nag-ano na lang ako, that time, nagdasal na lang ako, siguro ito yung para sa akin, hindi para sa akin ang Dubai. Yun guys, sabi ko, I'm very, very thankful. Sabi ko, kasi hindi ko in-expect ito. Sabi ko, so ayun, na-shock ako kasi kapapasa ko pa lang ng ng CV ko, then ng personal info ko while WhatsApp. Sa WhatsApp, via WhatsApp lang kami guys. Ayan. Pero yung amo ko na sa Pinas dati, may message din kami sa Messenger. Pero yung itong amo ko, nag-ano lang kami ng agency via WhatsApp. Ayan guys. So hindi pa nila ako nakikita. Hindi pa nila ako na call online at hindi nila ako na-interview via WhatsApp. Kaya hindi ko nasubukan guys ma-interview ni amo online. Hindi ko na-experience ma-interview online nung na-hired ako. So ayan, sabi nila medical ka na. So oh my God, okay go. Sabi ko, okay go self. Sabi ko go. Sorry guys, naputol. Ayan guys. Sabi ko, okay go, medical na tayo guys. Sabi ko, medical na tayo. Sabi ko, get ready na. So, ayan, i-ready ko rin yung sarili ko that time na mag-medical ako dito. Sana sabi ko mag-fit ulit ang medical ko dito, sa journey ko dito sa Hong Kong. Sabi ko, kasi dito guys, once na nag-abroad ka, 2 times ka mag-medical. Either na ma-fail ka dito sa Pilipinas, pag na-fail ka, pag may nakita silang scar, hindi, or sa medical mo, basta pag may nakita sila na hindi maganda sa medical mo, undergo ka ulit ng medical. Then, hanggang sa ma-fit to work yun. Then, pag alis mo, pagdating mo sa ibang bansa, medical ka ulit. Ayan, bago ka pumasok sa bahay ni amo mo, medical ka muna, ganyan. So, ayan guys, nag-medical na ako. Then, 3 days ko na, fit to work na ako.
So ayan, thankful, hindi ako nagkaroon ng prescribed sa medical. Ayun. So, sabi ko, thank God, sabi ko, fit to work agad yung medical ko. So, walang naging problema. Ayan. Kasi dati, nung sa Saudi ako, meron scar yung left side ko. So, private, ako noon, check up para, maklaro. Ayan. So, may waiver ako noon that time na nag-Saudi ako. So, ayun. Sa Qatar, wala naman na kasi sinabi ko na yung ganung background ko. Then, dito, wala na din kasi meron pa naman yung certificate ko na waiver ko noon. Tinatago ko pa rin hanggang ngayon. Kasi di natin alam, syempre mga kailanganin kasi wala naman kasi ako nararamdaman sa left side ko. So ayun guys, so pagkatapos ng medical, na schedule na ako ng PIDOS. Online PIDOS lang yun sa ginawa sa akin, online sa bahay ko lang ginawa habang lahat naman kami sa bahay lang ginawa, may via Zoom kami online. So may link lang na ibibigay sa iyo yung agent mo, may password, then mag-upload ka ng Zoom, mag-fill up ka doon, mag-sign up ka, then pag dumating na yung araw ng schedule mo, i-type mo lang yung click mo lang yung yung link na ibibigay sa iyo, then ilagay mo yung password ng pinasa sa iyo ng agency mo. Then yun, magko-connect na yon sa agency na naka-line up sa iyo. Ayan guys, para makapag-umpisa ka ng PIDOS. Ayan. Pagkatapos ng PIDOS, one day lang naman yung guys, PIDOS. Then ang PIDOS kasi is lang nila kung ano yung bansang pupuntahan mo, i-discuss nila kung ano yung karapatan mo, kung ano yung bawal, kung ano yung meron sa bansang Chinese, ganyan, sa Hong Kong, bansang Singapore, ganon. I-discuss nila. Ganon yung PIDOS. Then, after weeks kasi, hinintay pa yung visa ko, hinintay pa yung kontrata ko na makabalik, ayan. Kasi sinisend yun dito sa Hong Kong. Pagkatapos mag-fill up, mag-sign up ng kontrata, ipapadala nila sa Hong Kong, then pipirmahan din ng employer mo. Ayan. Then, ipapa-verify nila kasi sa consulate. So, ayan guys, nung dumating na-schedule na ako ng OWA. So, OWA, it means yung lengguwahe. Yun. So, dito ako guys natagalan kasi na-remake up class ako guys ng OWA. May quit yung processor namin sa OWA. Alam nyo guys, 3 days lang dapat yon. Pero na-make up class ako, after 2 weeks, bumalik ako ulit 2 days. Ayan. Bago ako napasok, bago ako nabigyan ng certificate ng OWA, na make up class ako guys, na-experience ko yan. Ayan guys, kailangan guys sa OWA, buo yung pagka-pronounce mo, kailangan maririnig mismo ng processor. Ayan, lalo na kung mahigpit yung processor nyo, be active guys, ganun. Para kung gusto mo talaga makalis agad-agad, within 3 days meron ka certificate, kaya kailangan maging, alerto ka. Then, kailangan, i-ready mo yung sarili mo, ganyan, kailangan ibuka mo yung bibig mo, ganyan. Ayun, so that time, halos sumigaw-sigaw na ako doon sa mic. Kasi online din yun guys, via Zoom, then online yun sa mismong agency. Pupunta kayo sa mismong agency nyo, then doon kayo mag-online. Ayan, hindi pwede na nasa bahay. Then, ang mga tinatanggap lang ng online is yung nasa Visayas and Mindanao. Ganon. Yung mga nasa Luzon, hindi. Kailangan pumunta kayo ng agency mismo at doon kayo ayusin. Doon kayo mag-online. Ayan. So, 5 kami noon na nag-online class na magkakagrupo. Ayun. 2 kami na make-up class that time. 2 kami. Then, ayun, bumalik na naman ako after 1 week kasi na make-up class ko. So, bali 5 days ako nag-OWA. Ayan, bago ako nabigyan ng certification. Kasi kung wala kang certification, hindi ka makakalis guys. Kahit rush ka pa, kahit minamadali ka pa ng amo, hindi ka makakalis kasi wala kang certification. Kasi kailangan yun sa papers mo. So, ayan, mga lang naman yun guys. Mga madali lang naman. Yun lang kasi, yung pag-pronounce ko, hindi buo, hindi niya naririnig. So, ayan, kahit tama naman, hindi niya narinig. Mahina, ganun ang dating. Ayun. So, ayun guys, after ng OWA ko, dumating na yung visa ko, dumating na yung kontrata ko, ayan. Then, naghintay na lang ako ng 2 weeks more. Then, yun na yung time na mag-prepare ka na. Pagtapos ka na ng OWA, prepare ka na ng mga gamit mo na dadalhin mo sa abroad. Madali lang yung proseso ko guys. Kasi ex-abroad na ako. Hindi kagaya ng first timer, marami pang prosesong gagawin. May test na pa na gagawin. Ako kasi ex-abroad na ako, so yun na lang yung ginawa sa akin. Then, natagalan lang yung nag-umabot lang ako ng 3 months kasi yung visa ko natagalan. Ayun. Kaya inabot ako 3 months. Then after nun, OWA, nag-pack na ako, pack my things na, everything na importante na kailangan yung dalhin. Ayan, ipack nyo na. So, then, August 2, flight ko, 7 a.m. So, madaling araw, bumiyahe kami. 5 din kami nalumipad, sabay-sabay. Ayan, 7 a.m. yung flight namin that time, August 3, 2023. Ayan. Then pagdating namin dito, 1 hour and 45 minutes lang naman yung flight guys. Then pagdating namin dito, nag-medical kami. Ayan, sa medical sa clinic dito, malapit sa Wan Chai. Ayan. Then pagtapos ng medical, makukuha mo naman agad yung resulta kung fit to work ka. Ayan. Then pagtapos ng medical, pumunta kami ng agency. So doon kami naghintay sa mga employer namin. Doon kami sinundo sa mismong agency. Agency ko malapit lang naman dito sa bahay ni Amo. Ayan. Then nung
Nung dumating ako dito guys, wala kasi yung mga amo ko. Nasa China. Bali, nung dumating ako, kaibigan ni amo yung nung nagsundo sa akin. Tapos, nag-stay pa ako ng agency, ng accommodation ng agency ng 2 days. Bago dumating yung amo ko lalaki. Ayan, doon, tsaka niya ako sinundo sa agency. Ayan. Tapos nung bali nakapag-rest ako that time, 2 days pa ako doon sa agency bago siya dumating at bago ako dinala dito sa bahay ni Amo. Yun yung na-experience ko guys habang proseso ang ating mga papers sa Pilipinas. Yun yung naging experience ko bago ako nakarating dito sa Hong Kong. So, sa to say, hindi ko po talaga naranasan ma-interview ni Amo. Ayan. I'm lucky talaga na walang interview na ganap. Pero sabi niya nga sa akin, nagtiwala lang daw talaga siya doon sa kaibigan niya na nag-refer sa akin. So, sabi ko naman, thank you ma'am, sabi ko. Sabi niya, hindi naman daw siya nagkamali. Yan, sa pagpili sa akin. Kasi nakailang interview si Amo guys. Merong mga nandito na sa Hong Kong, mga local na dito sa Hong Kong na interview niya. Pero, napili din kasi si Amo sa mga helper. Pero first timer niya, first time siya mag-hire ng helper. Pero, syempre, yung gusto niya, yung mapagkakatiwalaan talaga, yung talagang hindi sila maano sa mga ugali ng Pilipino. Siguro kasi mabait sila eh. Mga family-oriented sila. And so far, sa 2 years ko dito is hindi ko naranasan mapagalitan. Hindi ko naranasan masigawan kay Amo. So thankful talaga ako kay Amo kasi sobrang bait. Sobrang bait nila, pati ng mga bata, napaka-respeto. Ayan. Ayan guys, wala akong masabi sa pamilya ng Amo ko. So, kaya nga tuwing pinagdadasal ko rin yung mga yan, sabi ko. Kasi, syempre, napamahal na rin ako sa kanila. Naging second family ko sila. Tinuring nila akong pamilya. Ayan guys. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung kaya kong iwan to agad-agad. Kahit gusto kong mag-for good na. Pero, sabi ko, parang nakakonsensya ako guys. Ganun yung feeling ko. Yun. Kasi sobrang bait nila. Ayan. Nila. Kung ano din gusto kong pagkain, meron. Kung ano, pag nagmamarket kami, anong gusto mo, kunin ko lang si Amo ang magbabayad. Kaya sabihin kong ako magbayad, ayaw niya. Siya na, sabi niya. So, ayun guys. So, I'm lucky talaga dito kay Amo. Sobrang, thank God talaga ako. And din dun siya nag-recruit sa akin, siya nag-refer sa akin. Always ako nagte-thank you. Kasi napakabait ng Amo ko. Sabi nga nila, kung minalas ka man noon, doble yung babalik sa'yo. So, ayun. Naniniwala ako doon guys. So, ayan. Pinaubaya ko lang naman kay Batman lahat, kay God lahat, pinaubaya ko lahat, pero sobra-sobra yung binigay niya. So, ayun lamang po. Thank you for watching. Thank you and God bless. Please subscribe my channel, likes, and share na rin po para ma-notify kayo sa mga upload ko every time na mag-upload ako sa YouTube. Ayan, sa mini vlog ko guys, pa-support. Thank you sa mga nag-support us, thank you sa mga viewers, thank you sa mga nag-likes. Ayan, thank you guys. Then ito lang po ang masashare ko about my journey in Hong Kong. Ayan, sana po sa mga kapwa ko OFW, tagpuan nyo rin yung among na ituturing kayong pamilya. Guys, lang kayo. Manalangin lang kayo guys. Ibibigay at ibibigay din yan sa inyo. Thank you and God bless. Be kind, be good everyone. Bye-bye.